Katapos ng lahat ng pinakita mo sa akin papel, magkano dapat ang matanggap nila? Hindi ko po makompute, attorney. Bakit madaling-madali kayo i-process to? Ang problema kasi dito, ginampanan mo yung obligasyon na wala kang karapatan gampanan. Ngayon, yung gastos, papasaluhin mo sa kanila nang wala rin silang kinalaman dun sa gastusin na yun. Tapos may lakas ka pa ng loob ng omisyon. Yun naman po yung napag-usapan namin sa barangay po. Ma'am Nelsie, kayo po ay kumuha ng benefits po, no? That is due to your husband, si Sir Diosdado. Opo. Correct po, no? Sir Diosdado sa DepEd. Opo. At ang amount po na to ay 158,536 and 80 centavos. Yes po. Wala sa DepEd. At na-release na po to. Opo, na-release po. Kanino po ni-release? Kay Ray Patola po. Kay Ray Patola. Sino po si Ray Patola sa inyo? Pamangkin po ni Diosdado. Anak Pamangkin po ni ni Reynaldo Patola. Reynaldo Patola ay inauthorize ni Diosdado para kunin po itong 158,000 pesos po. Nung ginamit niya po yan nung sa 1.3 million po yung nakuha dati. Ito pong SPA na to, kayo na po mismo nagsasabi, hindi po kasama dito ang pagkuha nung sa DepEd niya po. Opo. So that means wala kayong kasunduan Wala pong kasunduan. para kunin po itong 158,000 Opo, pesos wala na to. po. Gumamit po siya ng dokumentong hindi Opo. nararapat Opo. at na-release po sa kanyang pera. Tama po. Binalik naman ba po sa inyo yung 158,000? Wala nga po kahit piso. Nag-chat naman po sa akin yung DepEd na okay na po yung papel. Hindi naman po, wala na pong gagamitin na babawasan na pera kasi buo na po yung makukuhang pera. Mag-open account po, tapos nag-open account naman po ako sa DBP. Pinasa ko po sa kanila sa DepEd yung yung ATM. After 1 month daw po magbalik ako. After 1 month po, nagbalik ako. Kasama ko po yung asawa ko. Ano po yan na walang laban yung ATM. Kasi kinuha na po ni Ray Patola. Cash. Kinuha Cash na po po. cash. Okay. Opo, sa DepEd. Nagsasabing dapat daw po ibalik nyo sa kanya yung nararapat sa kanyang asawa na 158,000 and change. Attorney, Yes po, sir. last time po nag-usap kami sa barangay po, may binibigay kami na 33,000 po kasi yun na lang po yung na tira doon sa ginastos lahat po. Lines po namin yung gastos. Ano pong gastos to, sir? Yung mga docs po. Ano pong documents yun, sir? Marami po. Ito po yung list ng documents. Wala pa po dito yung sa BIR. Ano po ang kinailangan nyo i-process sa BIR, sir? Real estate tax po ng mga property. Real property tax. Yes po. In accordance with an execution of an extrajudicial settlement, I presume. Yes po. Okay. Ano pa po, sir, ang gastos? Yung transpo ko po, yung pabalik-balik Masbate, Manila Masbate, then Burias Island. BIR, 5,000. Property tax po, nagbayad kami ng property tax po sa local po, sa assessors po, ng 28,000. Yun po yung real property tax, sinasabi niyo. Apo, ito po. Yun. 28,000 po. Apo. Then, yung expenses po nung pag-travel ng DC, yung ampon ng tito ko, Magkano po yung gastos na yun, sir? 6,000 po. So 28,000 plus Apo. 6,000. Extrajudicial settlement po, 6,200. Then yung commission po, may 10% po akong commission na 10% commission. Yes po, kasi may pinaraman po sila sa barangay na sa lalakarin ko po. Kailan may po yung 10% pirmahan na yun, sir? Bago nyo gawin, pagkatapos nyo gawin? Bago na po. 10% commission po? Yes po. Sa total, hindi sa mare-receive nila? Sa total po. Sa total, walang ano po. So magkano yun? So 158,000, 10%, 15,000? 31,700, I think. 31,000? Yes po. Ang sa inyo? Yes po. Bakit 31,000 ay ang hinahabol lang ni ma'am is 158 daw po? Yun yung pong kasunduan namin. Sa kabuuan po. Kasi, sa kabuuan? may yung, pero doon sa father ko, yung kay Diosdado, yung kay Reynaldo. Opo. So kayo ang magtatakbo ng parehas. Opo. Saan po yung kasunduan nyo na kayo ang magtatakbo ng parehas in exchange for 10%? 10% of the total amount to be received. Tapos, wala pang gastos kasi reimbursed sa kanila. Tinawagan na lang po sila ng DepEd kasi hindi ako makontak ni DepEd para i-disburse sa kanila yung kalahati. So, ibig sabihin, nalakad ko na po kasi yung mga docs. Yung mga documents na kailangan, na-comply ko na po lahat. Kaya wala na silang gagastusin talaga. Yung sinabi nyo kayo ng ginastos nyo, saan nyo po ginastos yun? Pinamasahe po papuntang Masbate, sir. Yung pinamasahe ni sir? Kami po. Kayo po? Opo, kasi pinapunta po kami So, doon ng kanya-kanyang DepEd. gastos po ang sinasabi po ninyo. Itong kasunduan, familiar ba po kayo dito, ma'am? Na may pinirmahan si Diosdadong kasunduan sa harap ng barangay para si Sir Reynaldo magtakbo ng papel. Nakita niyo na ba po itong kasunduan na to?
Or nasabi ba po sa inyo ni Sir Diosdado yung kasunduan na yan, ma'am? Sa GSIS pa yan. Kasama pa yan sa GSIS. Yung dati Nasama pa po ba to, sa sir. inyo? Ano Yung sa po yung 1.3. dati pa? Yung sa 1.3 Okay, ano po yung sir. 1.3 million na transaction? Yung sa na GSIS po. Sa GSIS po, dati. At ito pong sa DepEd, mula rin ba to sa GSIS? Bukod po yan, sir. So Kasi sinasabi ito po mo ay sa akin last na, pay lang po so ito. ang sinasabi mo sa akin na ito sa GSIS, ito last pay. Kasi, So ito kasama to, Opo, hindi. lahat na po wala naman po nakalagay diyan kung ano kasi Ang sabi mo ako sa po akin, yung inauthorize po Ray, ang nila. sabi mo sa akin ito tungkol sa GSIS, di ba? Opo, balik kasama na po kasi ang ano diyan Saan lahat nakasulat na po. yun dito, sir? Lahat na po. Saan nakasulat yun dito, sir? Nasa lahat to. Yan na po yung Kasi ang sinabi nyo rin kasunduan. sa kay ma'am kanina, no, pinakita ko sa kanya, sabi yung sa GSIS to. So nagkusang loob kayo na kahit yung Ay DepEd hindi po, inutusan po ako ng father ko. ng father nyo. Opo. Inutusan ka ni Diosdado, hindi? Hindi po. Oh. Sa father ko po. O di Kasi sana yung sa inutulis tatay niya mo naman lang po kinuha mo. Siningil mo ba yung tatay mo para sa same expenses? Yes po, hati po sila. So magkano ang babalik sa kanila? Andyan po yung computation po. Nasa 33 na lang po. 33,000 Opo. na lang. Magkano ang ginastos ng tatay mo? Bali po, ang all-in po is 115. Ang gastos. Gastos. Gastusin. Then po, wala naman po kami pang So finance. ganito ha. Apo. Dahil 158,536 and 80 centavos times 2. 317,000 ang pinag-uusapan nating pera Apo. dito. Magkano ang total na ginastos mo? 115 po. Minus 115,000. Ngayon, attorney, Oh, so 202,000 na lang Apo. dapat ang matatanggap nila. Ngayon Divided po- by 2, 101,000 each dapat sila, di ba? apo, ito po. Kasi pareha silang sabihin na natin, susundan natin yung realidad mo. Ibabawas mula rin sa kanilang dalawa yung ginastos mo. Correct? So tag 101,000 dapat silang dalawa. Apo. Ah. Ito po, attorney. Nangiram po 8,000. kami, attorney, ng 100,000 na with tubo po and 10% interest po. Kasi wala naman po kami pang finance. Wala din naman po silang pang finance, wala din kami. So ngayon po, kumagat kami sa with 10% interest. Kasama ba sila dun sa loan na yun? Wala pong Hindi pera. po. Ito po, may kasunduan naman po si Papa at saka yung hiniraman niya na gagamitin po yung pera para sa pag-process ng requirements. Yung tatay mo. Opo, ito na po yun. Si Diosdado. Extrajudicial settlement pa lang po yung hinihingi namin sa Kailangan sa lahat kanila ng na- heirs sa judicial settlement Opo. nakapirma. Opo, ito po. Tinatakbo-takbo nila po yung extrajudicial settlement. Hindi po sila nakikipag-cooperate. Hindi naman kailangan ng isang tao mag-extrajudicial settlement. In fact, may choice sila dalhin sa korte. Intestate succession tayo. Umpisa natin succession sa korte. Opo, attorney, ito na mga po yung requirements sa DepEd. Oh, tapos? Extrajudicial settlement. Kung ayaw nilang i-fulfill yun, Ay, illegal ba yun? Hindi naman, di ba? hindi, attorney. Kailangan po kasi yun. Kasi sila nga po. ang Kailangan mo para makuha yung pera. gumawa. Siyempre po, kasi requirements nga po. Oo nga. Oh. Ngayon, Kung di sila nagko-cooperate, okay lang naman sa kanila. hindi po, oo nga po. Hindi ko sinasabing kailangan nilang i-release rin yan. Hindi po. Ang problema kasi dito, ginampanan mo yung obligasyon na wala kang karapatan gampanan. Ngayon, yung gastos, papasaluhin mo sa kanila nang wala rin silang kinalaman dun sa gastusin na yun. Hindi, attorney, ito po. Yung extrajudicial settlement po, Tapos may lakas ka pa ng loob, mangumisyon, 10%. 33,000 na makukuha mo. 31. Magkano makukuha nila? Di ko po kabisado kung magkano. Ngayon, magkano ang willing kang ibalik sa kanila ngayon? Doon ngayon. 33 po. Ang Magkano nakalagay. matatanggap mo sa 10%? Ay, Di ba may sa kabuuan commission po. ka? 10%, di ba? 31 po. Tag 15. So parang plus. kaparehas ka na nila ngayon. 33 kayo. Wala ka ba nakikita mali doon? Hindi po. 15 po sa kanya. 15 din sa tatay ko. Kaya nagsuma total ng 33. Ay, 31. So kasing laki mo ang makukuha nila? Wala ka ba nakikita mali doon? Yun naman po ang napag-usapan namin sa barangay po. Doon po sa inutang nila na 100,000, wala pang perma sa Diosdado eh. Di naman po nag-utos si Diosdado na Exactly, mangutang yun po. nga po ang sinasabi Yun ko. po. Opo, ang ano naman po ni Papa, Sino ang kinautangan mo? yung tito po namin na Yung tito mo? nagpapautang po ng pera. Binabayaran mo na yung tito mo. Pagkakuha po na nila Papa ng pera, pagka-withdraw, pinauna ng ano po, bayad kasi tumutubo po yung pera ng 10% per month. 10% pumayag kayo sa 10% per month? Wala po kaming choice, attorney, kasi wala naman po kami ganun kalaking 115 na ipapaluwal. Hindi sa wala kayong choice eh. Pwede namang hindi mo na nyo i-process. Bakit madaling-madali kayo i-process to? Kasi po, sabi ng DepEd, kailangan i-close yung account niya sa DepEd. Kasi yung authority nga dito is dapat sa GSIS lang. Bakit pati DepEd nadamay? Hindi ko po, basta inutos lang po sa akin ng tatay Tinanong ko. mo ba sila? Opo, ano sila, At ano kasi sabi aware nila? po sila. Yun nga po, nung hinihingi namin yung extrajudicial settlement na unang requirements, ang sagot po sa amin, maghabol-habol kayo sa extrajudicial settlement. At
Alam ba nila na ganito ang kahihinat na nito, na ganun ang gastos mo? Unang-una po, hindi po namin alam kasi ang alam po namin na makukuha lang po ay SRI at saka PBB lang. Wala pa po ito. Nung binigyan lang kasi kami ng list of requirements para i-process yung pag-close ng account. Ngayon, nung binigay na po sa amin, doon na namin nalaman na may makukuha pa pala siyang last pay. Paano napunta sa tatay mo yung share? Kinuha mo yung cash? Hindi po. Bago pa lang, kasi inauthorize ako ng tatay ko na mag-open account. Then, nung nakuha ko na yung ATM, binigay ko na sa tatay ko. Sila na po nag-withdraw. Siya na ang kumuha ng Opo. cash. Ganon. Ngayon po, sa account ko po, pumasok yung sa kanilang At dalawa. kung tatanungin kita ngayon, pagkatapos ng lahat ng pinakita mo sa akin papel, magkano dapat ang matanggap nila? Kung Hindi ko po tatanungin mo. makompute, attorney. Doon po sa kapitan, ang hinahanap po ng asawa ko is yung mga resibo po, Hindi lahat po. po ng ano. Ang hindi ko lang po maibigay, attorney, yung sa travel ko. Kasi, Bakit? nung time na habagat po, September-October po yon, wala pong biyahe ang Roro sa amin. Di ba sabi mo sa kapitan, wala kang resibo? May naka-record ko sa kapitan, nandun sa cellphone ko naka-record. Walang sabi mo hindi. wala. Ang walang resibo ako sa travel expense ko. Hindi, sabi mo, Hindi. wala po ako, Lopon, wala po akong resibo. Anong kaya yung resibo na expenses? Hindi ko po ito, sir, na-compute kasi sinamarize ko na lang po ito. Kami po, sina Diosdado Melan Patola, Reynaldo Melan Patola, magkapatid at benepisyaryo ng pumanaw naming kapatid na si Isidro Patola Jr. Isang guro sa Dibisyon ng Masbate, nagkasundo na babayaran namin ang lahat ng naiwan utang ng aming kapatid galing sa perang makukuha namin sa kanya. Listahan ng pagkukunan nila ng pera. Tama? Ang paraan po ng pagbayad namin ay hati kami sa halaga kung magkano man ang aabutin nito. Ang kalahati ko ay bibigay ko na sa kanya ng sandaling mabayaran ko ang cheque. Kasunduan to kung paano nila babayaran yung utang nila. Ang sinasabi mo sa akin, kasunduan to na ikaw o ang tatay mo ang kukuha ng mga ito. Separate po yun, po sa kabila. Yung Pero SPA po. dito pa lang sa kasunduan na to, ang sinasabi lang ng tatay mo at ng asawa niya is may babayaran silang utang. Correct? Naka-itemize po dyan, attorney, Mm. na may 10% commission po ako. Bakit may 10% commission ka dyan? Wala namang sinabi dyan na Sila po ang nagpagawa nito. ang attorney. sinasabi ko faulty yung kasunduan na yan. Kasi walang authorized magkaroon ng any right based on that document. Sige po, attorney, kung tanggalin natin. Nilakad mo ang pera ng ibang tao. Nakuha ng tatay mo. Nang walang tamang kasunduan. Walang kontrata between both of you. 'Di ba? Na valid. Wala akong nakikita sa lahat ng papel na to. Puro SPA na kumuha ng utang, lahat ng ganito. Pero walang nag-subrogate into the rights of another. Walang assignment of rights. Walang kahit anong legal way na maobliga yung isang tao na gawin lahat to. Buong kusa mong loob ginawa to. Wala namang problema, attorney, kung ibalik ko sa kanila. Yun. Let's settle this down the middle kasi nasa 158,000 kayo Opo. dapat na matatanggap. At sabi mo nga, ikaw naman nagdakad. I recognize your efforts dito. Ang sa akin lang, wala tayong contractual basis para kumuha ng ganitong klaseng expenses. Kung paghahatian natin down the middle yung expenses na ginastos mo dito, to be fair, papayag ka ba na 100,000 mapupunta sa kanila? Hindi po ako makakapag-decide dyan, attorney, kasi Sino? si father ko po ang ang magdi-decide. Kasi sabi ko nga po, attorney, ako po, naglakad lang ako dito. Since nalakad ko na-disperse na yung pera, nasa kanila na po ang bola, attorney. Nasa tatay mo na. Yes po. Sabi po nung accountant sir, yung pera po sir, nasa ATM niya pa po. Kasi magpunta po ako sa... Winidraw na ng father ko. Kasi Mag-withdraw. nagbayad ng Hindi man marunong mag-withdraw ang papa mo. Paano mag-withdraw? wala tayong ATM doon. Mayroon, alam ko. Pero ikaw may hawak ng ATM Hindi, mo. nasa kanya. Tingnan mo, andun ngayon. Manipulado, maski kahit barangay, manipulado. Is nilakad niya to ng walang proper Opo. authority, ng walang contract for the execution of the whole obligation. Di ba? Opo. Yun lang tayo ngayon. Opo. At ang sa akin, kaysa magkakaso-kaso tayo, Opo. ano ba ang willing na settlement amount natin kukunin para sabihin niya sa tatay niya? O kahit po yung 20, kunin niya po. 20. 158 po, bawasan niya yung 20. Kung tatanggapin natin ng 100,000 na expenses on both parties at kayo makakatanggap parehas, tatay niya at kayo ng 108,536 pesos, papayag ba kayo doon, ma'am? Tawagan ko po yung asawa ko. Sa inyong pagkakaalam, magkano natanggap ng tatay niyo? Yung kabuuan po ng computation na yan, kasi sila po ang nag-compute niyan, sir. Hindi, magkano yung cash na naiwan sa tatay mo na na-receive? Yung 33 po,
nakuha na ng nasa father ko, then yung 33 na lang ni Sir. Yun lang ang naneto ng tatay Yes mo, po. 33,000. Dahil nakain lahat ng expenses. Umabot ng 100,000 out of pocket expenses mo para itakbo to lahat. Kung hindi po umabot ng 10 months kasi tinakbo-takbo niya nga po yung extrajudicial settlement. So nag-aantay kami. Ma'am, kayo na lang tatanungin ko ha. Po. Magkano ang gusto niyo ma-receive? 120 na lang po, sir. 120. Opo. Hindi akong kumuha ng pera, nasa kanila. Nasa kanila yung ATM. Bago pala open account ko, iniwanan ko na sa kanila yung ATM. Lumalabas na wala kayong malinaw na kasunduan for this transaction, di ba? And kawawa naman sila. I hope that you can come up with an agreeable number, di ba, between you and Ma'am Nelsie. O hindi, we will have to file cases talaga. Makuha niya yung buong 158,000. Di ba? Less the reasonable expenses. Attorney, Which we will kakausapin have ko to na lang, show. sabi ko nga po kanina, kakausapin ko ang father ko kung mag-a-agree siya. Kasi He should. hindi ko naman po hawak yung desisyon niya. Ako nga lang po dito, sabi ko nga po, nandito lang ako para sagutin sana yung regarding sa expenses. Pero regarding dyan sa decision making, nasa bola na ng tatay, pinasa ko na sa sige. tatay ko yan. Sige sir, ganito. Punta kayo ngayon sa likod. Tawagan mo yung tatay mo. Ano ba yung willing niyang ibigay dito sa kapatid niya? Kasi may sakit na yung kapatid niya eh. Kailangan niya yung pera eh, di ba? Sabi mo na, iba naman nagpapagamot dyan. Pero di naman natin matatanggi. Kailangan pa rin nila yung pera, di ba? Yes, sir. Titignan natin Opo. kung anong pwede nating makaso. Opo. Di ba? Pero as far as I know, there was misrepresentation on the part of Mr. Patola that he is completely authorized by you, and through that he absconded, he got the money, nakuha niya po yung pera na dapat sa inyo. Pwede maging kaso to.